Hey there mga may loves, Taurus! Thank you so much for always staying here with me in this channel, babe. So yun nga, bago tayo mag-start ng inyong February 2025 reading, batiin ko muna ang lahat, no? Let me just make bate everybody muna. So hi and hello there everyone. Hi new viewers, my name is Yan. Welcome po dito. At sa mga returning kong tambayers na walang sawang tumatambay, maraming salamat sa inyong lahat. So yun nga mga babes, na wala tayong gender dito sa babae, lalaki, LGBT, lahat po welcome. Pwede nyo rin pong ipagpalit-palitin or iswitch yung mga roles dahil possible talaga yun mangyari dahil isa po itong general reading. And at the end of the day, everybody, you hold your free will with you na free or malaya po ninyong gamitin, no? Anytime and anywhere. And if hindi nyo pa knows, meron pa po tayong other channel. Link is down below sa ating description box. Kaya kung interesado kayong tumambay dyan din, kita-kita din po tayo there. Yes, ako rin po yung tao dyan, wala nang iba. Okay, so let's go ahead and check these messages here for you, Taurus. Okay, cross-watchers ni Taurus, welcome din. May Taurus placement sa kanilang natal or birth chart, welcome din. So let us see. What message we have here for Taurus? Archangel Michael, thank you so much, together with the angels and guides. Messages for Taurus for the month of February 2025. Can you please show me angel guides? Messages for Taurus, February 2025. Can you please show me? Taurus. Taurus. Okay, so let's go ahead and check these messages right here for ya, Taurus. Let us see what do we have here for you, guys. So you do have here the Hangman energy. Let's put it here. Present din po dito ang Three of Cups energy. Nandito din po ang Six of Wands. Okay. Present din po dito ang Empress energy. Wow. Andito din po Ten of Cups. Wow. Andito rin po Two of Cups. Wow. And we have here the Knight of Coins or the Knight of Pentacles energy. Death energy. Bottom of the deck we have here for you guys. Wheel of Fortune. Page of Cups. And the Four of Cups energy. Okay. So, ayan mga babes na Taurus, so nakikita ko dito ang ganda ng tubo sa inyong love life at inyong pera. Bongga guys, no? Kasi nakikita ko dito, no, yeah, possible na hindi pa kayo kagad para sa mga singles dyan, possible na hindi pa kayo kagad magkaroon ng boyfriend, girlfriend, or ka-date ngayon, no? Na officially kayo, no, ngayong Valentine's Day or paparating na Valentine's Day, pero may new love na paparating sa inyo. This person could be someone here na pwedeng attractive. Pwedeng marami siyang likers, maraming followers, maraming nagkaka-crush sa kanya. Kung sino man to, pwedeng nung kanyang kabataan, no, is parang ano siya, kilala siya sa school dahil posibleng may itsura ito. Kung hindi man, pwedeng magaling siya sa academics or sa kanya ritong mga pag-aaral, ganun. So, pwede ring talented siya. Pero yung iba na pwedeng talented pero hindi naman talaga as in mahusay sa mga grades. Pero nakikita ko dito na pwedeng kahit alin doon, no? Basta meron siyang energy na parang na-appreciate at na-attract niya yung ibang tao because of his or her aura. So, pwedeng siya ay attractive, no? At ngayon, mukhang kahit na parang nasa right age na siya, no? Parang medyo sikat at medyo evident pa rin, no? Yung pagiging parang kilala, no? Or pagiging, hindi naman as in tanyag to the whole world, no? Itong person na to, no? Pero parang marami siya ritong taga-subaybay, maraming humahanga sa kanya, possible na mga may iba ring nagkaka-crush sa kanya, yan, no? At ang maganda sa kanyang pag-uugali, no, lumalabas dito with the Knight of Pentacles energy. Okay? Siya po yung klase ng energy, no, na hindi naglalaro, no? Ito yung klase ng energy na once na nag-invest ka sa kanya rito ng something, no, yun ay kanya ritong ibabalik rin sa iyo. So, kung tutulungan mo siya, tutulungan ka rin nito, no, kung kailangan mo ng tulong. Kung susuportahan mo siya, susuportahan ka rin niya pabalik dito, no. So, nakikita ko magiging maganda ang inyong connection at maaaring magsimula kayo with the Three of Cups energy to the Two of Cups na friends muna syempre, 'di ba? So, nakikita ko dito na itong person na 'to, no, is someone here na matagal na palang nakadikit sa iyo, no, hindi lang sa yung skin,
kundi sa iyong energy. Sa'yo rito, no, na spirituality, connection. So, nakikita ko rito nitong person na to ay lumalabas bilang Two of Cups, Three of Cups, Ten of Cups. Your soulmate is definitely coming your way. Yan, this February 2025 na kaabang-abang ang pwedeng umpisa ng kanyang pagpasok. But this person here is definitely entering your life if not yet na nami-meet mo pa siya, no? So, nakikita ko rin dito, no, na talagang young person na yan, may tagumpay sa inyong dalawa. This person here is someone na talagang makapagbibigay sa iyo ng fairy tale love story, Taurus, na with the Ten of Cups energy. This person here is someone na makikilala mo as family-oriented at i-apply niya rin yun sa inyong magiging family in the future. Maraming pangarap yung tao na yun. At alam mo yung mga pangarap niya, magugulat ka kasi yun din po yung pangarap mo, no, sa future, no, when it comes to your love life, no. So, this is the type of love story that you really wanted to happen sa inyong life. Beautiful energy. Usapang kaperahan naman tayo dito, Taurus, with the Empress energy and Death card energy. Both are major arcanas. The universe right here is being orchestrated ang mga pangyayari na ito. So, kung makikita mo rito, may mga gulay, may mga prutas, at may kung ano-ano pa rito, palay, ayan. So, nakikita ko dito ang abundance ay sumasa inyo. Number 3 is a very strong number, spiritual number of balance right here. At nakikita ko dito na kayo ay tatapak kung saan. Tingnan niyo yung fest ninyo dyan, di ba? Napakakalmado lang, walang pinoproblema, may mga pagkain, no, sa hapagkainan. May mga dumarating na mga biyaya. At tingnan mo, wala ka ng paglagyan dyan sa mga ilalagay mga mahal. Walang drawer dito. Walang cabinet at walang kung ano-ano dahil darating sa inyo ang siksik, liglig at umaapaw na mga blessings. At ibig sabihin yan na financial blessings yan dahil nakikita ko dito that you can buy all the things that your family needs, all the things that you need, and even the things that you want. Yung mga extra ninyong gustong bilhin, like if you want to buy new clothes for you guys, you want to treat right here your family, like merienda, SB, kahit ano man yan, no? Krispy Kreme, Jayco, kung anong trip ninyo, kaya niyo yung mabili dito at hindi lang yan. Nakikita ko mas gumaganda rin dito yung well-being ninyo. So nakikita ko dito na kayo ay magiging masagana, no? Starting this February 2020. Alam mo, yung iba, nararamdaman nyo na yan ngayon pa lang eh. January eh. Nung pumasok yung bagong taon, mga mahal, naramdaman nyo na yan. So itong death na ito ay hindi ibig sabihin nito ay katapusan ng mga biyaya, kundi rebirth ito. Bakit kamo? Kasi nakita ko dito na may pag-under dito ng kabayo at ito ay number 13. When you add number 13, what will you get? What plus 3 is equals to 4. 4 is the energy of stability, family, and home. Alam niyo mga babes, no, ang inyong pamilya, ang inyo ritong inspirasyon. So marami man dito na parang pagsubok na dumadaan, no, hindi talaga kayo tumalikod dito, tuloy ang laban, no, kahit na parang upos kayo, minsan tinitiis ninyo, may mga times noon na hindi kayo kumakain, nagtitipid kayo mga babes, no? Pero dito nakita ko dito na meron ng new beginning dito. Oras na para ma-receive mo yung kasaganahan. And the death energy right here brings rebirth, no? So nakikita ko dito na binibigyan kayo ng opportunity ni universe na muling makabangon sa life, especially sa inyong pinansyal, yan, no? Alam naman natin na lahat nilalaban yung pinansyal, tama, no? At ang pinansyal ay hindi libre. Pag hindi ka nagtrabaho, wali, di ba? At ang pinansyal ay kailangan i-manage really well. So nakikita ko dito na mas nagiging organized kayo, mas nagmamatured kayo, at mas magmamatured pa kayo sa mga susunod ninyong ma-encounter na mga situations, no, kung saan makakatulong ito sa inyo upang mas ma-master ninyo yung tamang paggamit ng inyong mga resources. At ang maganda, nakita tayo dito na posibleng may bumili ng properties, no? Maaaring sa kalagitnaan ng year 2025, maganda yung naiisip mo dyan. Kasi posibleng gamitin mo yan pang negosyo or pang expand ng kaperahan mo. Empress na Empress energy talaga ang masasalo mo rito ang enerhiya. Taurus. So maliban dyan, nakita rin ako rito, no, na talagang mabait at mabusilak ang inyong mga puso, Taurus. Kasi alam mo yun, parang ikaw to na kahit bigay ka ng bigay, wala kang hinihintay na kapalit, sweetheart. Kunwari may birthday, bigay kang regalo. Pag andyan yung kamag-anak, kakilala, family member, kailangan ng tulong, mapapinansyal man yan, kahit na ikaw ay panggastos man sa sarili mo yon, itutulong mo dahil alam mong gusto mong tumulong, yun na yun, no? So nakikita natin dito na yung tagumpay mo ay nanggaling din hindi dahil lang sa inspirasyon mo yung family mo, kundi talagang mapagbigay ka.
So the universe is giving you more, you know, with the Empress energy. The universe is giving you more than what you need. Wow, 'di ba? So nakikita ko na walang matatapon, balik lang ng balik 'yan. Nakita mo 'tong apat na baso dito? Ayan 'no, walang tapon, walang tagas 'no, yung biyaya mo ikot-ikot lang sa'yo 'no. Kagaya nga ng kanta ni ano 'no, sino ba yun, Maha ba yun, Sarah? Ikot-ikot lang, ikot-ikot, 'di ba, yung biyaya sa inyo rito 'no. Pero yun nga 'no, may isa pa tayong mensahe dito bukod sa ikot-ikot ang biyaya sa inyo, maganda yan na good karma, meron din ditong ikot-ikot ang puwet. Ikot-ikot ang puwet niya, bakit miss yan? Fortune's Wheel, Page of Cups energy, Four of Cups. Itong tao na 'to 'no, huwag kayo masyadong mag-expect, kasi kung sino man siya, literally an energy of a past person coming back into your life. But this person, huwag kayo masyadong mag-expect kasi ano siya, eh, kung paano mo siya nakilala noon, yun pa rin mga babes. At bakit umiikot ang puwet niya rito? Kasi nakikita niyang sumasagana kayo. Pero may isa pa tayong mensaheng nakukuha dun. Possible rin kasi mga babes 'no, na itong person na 'to is someone na may ginawang immature sa inyo noon, okay. At itong person na 'to 'no, is gusto niya rito na parang, magkabalikan kayo ulit, magkaayos kayo ulit 'no. Pero yun nga, hindi nagma-match ang energy ninyo, mantakin ninyo page siya, ikaw empress. So lumalabas rito 'no, na itong tao na 'to 'no, ay hindi yung taong talagang nakatakda for you guys, no? So, the universe with the Four of Cups energy wants you to reject or to say no right away, no? Ang offer of coming back dito sa iyong past lover. Kasi, nakikita ko ditong mahihirapan ka lang dahil mukhang ikaw ang bubuhay sa kanya. Sa'yo ang gastos, babes, 'no? Sa'yo ang lahat dito 'no, parang araw-araw 'no, parang birthday niya, 'di ba? Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan, happy-happy, 'di ba? Happy-happy lang siya samantalang ikaw, puro ikaw yung labas ng labas. So, hindi naman tama yun. So, universe wants you to reject this person here right away because he or she is not the one for you. May ano ka nakikita rito paparating na desisyon with the Hangman energy, no? And there's this Ten of Cups energy, a decision na posibleng involving the whole family. Pwedeng may sarili na rin kasi kayong family or whatever, pero it's a big decision. It could be a marriage proposal, lalo na kung meron na kayo ritong boyfriend, girlfriend, at mukhang matagal na kayo, at mukhang seryoso na talaga siya sa'yo. It could be a talk about, marriage, settling down, having family. Yan, it's a big decision kasi you're gonna start as married couple na, not just boyfriend, girlfriend na setup, no? So, yung iba naman, possible na matagal na kayo magka-live-in, ganun din yun. This person right here wants na bitbitin mo yung kanyang pangalan, apelyido, no? And maging talagang legaling, officialing talagang kayo. Ayan. Like, yung iba naman if, meron na kayo dito as in yung family na biological family ganyan 'no, yung tinutukoy dito, nakita ko dito na merong desisyon gagawing family ninyo pero magbe-benefit ang everybody. Kunwari dahil lumalaki na yung family ninyo at nakatira kayo sa isang maliit na bahay, maaaring lumipat kayo sa isang mas maluwag na tirahan kung saan mas magiging maayos ang inyong environment at pamumuhay. Less stress, wala masyadong mga kapitbahay na epal. At nakikita ko dito na mas papasok yung biyaya, mas magiging magaan yung energy sa loob ng tahanan. Kaya kung kayo ito na parang merong energy dyan sa bahay ninyo, parang madalas or minsan na parang nagkakainisan, may misunderstanding, na mawawala na yun. So may mga lilipat rito ng ano, tinitirahan. Ganon. No? So, maliban dyan, Taurus, nakakita rin ako rito ng winning moment. So, baka meron ka ditong jojoinan, sasalinan, pwedeng laro lang, or pwede rin namang contest. Go ahead, no, ilabas ang iyong creativity dahil una sa lahat, creative naman talaga si Taurus at ilabas rin ang pagiging diskarte or madiskarte like being innovative para mas maging matagumpay at mas ma-receive mo ang magandang or positive outcome or result dito sa iyong sinasalihan. Wala naman masyadong pressure kasi parang para sa'yo, gusto mo 'tong gawin, hindi dahil chine-challenge mo yung sarili mo, kundi gusto mo 'tong salihan. Kunwari, art contest 'to, cooking contest 'to, or whatever ito. Parang gusto mo talaga yung salihan, pero wala sa isip mo yung kompetisyon. Ikaw 'to na parang go with the flow lang. So nakikita ko rito na dahil wala sa isipan mo yon, mas makakapag-concentrate mas mabibigay mo yung laser focus mo doon sa tema ng contest na ito, laro na ito, o kung ano man yan.
that will not resonate no, to each and everyone, pero lumabas kasi dito. So kung ano man yan, winning moment, no, mataas ang tsansa or potential na mapanalunan mo yung jackpot, 'di ba? Yung price na mataas, malaki. So talaga naman, no? I-claim mo na yung mga messages na yan. So wow, ito yung mga nakita nating mensahe here for you, Taurus. Thank you so much. And again, I'm Yuriana Umi. Sarang Hiyo, Love in Light. Annyeong!